Araw nga ngayon ng Sabado at papasok na ako sa aking trabaho. Gamit ko pala ngayon yung bike na hiniram ko sa aking kasamahan sa trabaho. Kasi kung naalala nyo, nasiraan ako ng bike kahapon. Kaya nga nagtulak tayo ng pagkalayo-layo. Siguro ang tansya ko ay umigit kumulang 3 kilometro. Yung company kasi namin ay malayo dun sa dorm na tinutuluyan namin. Hindi nga katulad sa ibang company na nandun na mismo sa loob yung kanilang dormitory. Yung paglabas pa lang nila ng pintuan ay nandun na agad sila sa kanilang company. Kayo mga katsinggo, kung tatanungin ko kayo, ano nga ba ang mas prefer ninyo, yung malapit sa company or yung malayo sa company? Comment mo nga dyan sa baba. O siya, medyo maganda nga ngayon yung panahon dito sa South Korea. Hindi siya ganun kalamig at hindi rin siya ganun kainit. Baga sakto lang. Maabot din naman ng 50 degree yung temperature dito sa South Korea. Pero dito makakapagsuot ka pa ng manipis na jacket kahit na sobrang init na. Pero ewan ko lang dun sa ibang lugar dito sa South Korea. At ayun na nga at malapit na ako sa aming company. Tara, samahan nyo akong pumasok sa loob. At pagdating ko nga dito ay wala pang katao-tao. Kaya nagbihis na nga muna ako. Kung mapapansin nyo nga yung damit ko ay merong mancha. Yan talaga yung sinusuot ko tuwing Sabado. Dahil alam ko na madudumihan lang din naman ako. At syempre kailangan natin ng bota para hindi mabasa yung aking mga paa. Syempre naglalagay din ako para sa aking braso. Hindi ko alam kung anong tawag dito. At pagpasok ko nga dito sa loob ay nadatnan ko dito yung aming Vesanim at ang aming Kwadyang Nim. Kaya sa mga oras na ito ay nagsimula na nga akong maglinis. Ganito pala yung ginagawa ko tuwing Sabado dito sa aming company. Sobrang dali lang kung iisipin. Pero sa totoo lang nakakapagod din. Dahil nga paulit-ulit mo na siyang ginagawa kaya minsan nakakasawa din. Dahil nga mas mahaba yung oras na ginugugol namin sa company kaysa sa pagtulog namin. Dahil nga umaabot kami ng mahigit 12 oras dito sa aming company. Hindi naman ako nagre-reklamo dahil kayang-kaya ko naman itong trabaho. Kung sa Pilipinas nga dati ay grabe ako magtiis sa trabaho. Kaya ano pa kaya na nandito na ako sa South Korea. Dito, sulit na sulit talaga yung pagod mo. Tsaka isa pa, hindi naman habang buhay na magtatrabaho tayo dito sa South Korea. Syempre mas pipiliin natin na makapiling at makasama natin ang ating mga pamilya. At natapos na nga ang kalahating araw ng aking pagtatrabaho. Nararamdaman ko na nga rin ang gutom. Kaya dumiretso na nga kami dito sa aming shifta. Medyo kumulimlim nga ang panahon. Pero okay lang yan. Ganito talaga yung panahon dito sa South Korea. Mabilis magbago. Palaging tinutoyo. Parang jowa mo. Ganito pala yung mga pagkain dito sa South Korea. Hindi mawawala ang gulay. Siyempre ang tinapay. Mapapamehesisoyo ka talaga sa sarap. Kaya huwag kayo magtataka pag nakarating kayo dito sa South Korea. Pauwi na kami sa mga oras na ito. At ang ganda talaga pagmasdan ng paligid dito sa South Korea. Hindi mawawala yung mga puno at halaman dito sa mga gilid ng mga kalsada. Kaya ito ka nature lover yung mga taga South Korea. At bihira ka lang din makakita ng mga dumi dito sa mga tabi ng kalsada. Ganito ka disiplinado yung mga tao dito sa South Korea. Base na rin yan sa aking experience. Ikaw, gugustuhin mo ba na makapunta dito sa South Korea? Kung oo yung sagot mo, mag-comment ka sa baba at i-like at i-share mo na rin yung ating video. So hanggang dito na lang mga kachinggo. Annyeong!